Happy New Year everyone, A&A Solar Shop po. So this year, ito po ang una naming review para po sa aming inverter na ipe-present po sa inyo. Sa mga naghahanap po ng toroidal na pure off-grid inverter, so ito na po yung hanap nyo. 3 kW 24 volts. Ito po is Misla inverter. So meron na kaming review ng 1 kW and then ngayon po reviewin natin tong 3 kW 24 volts. So ito po ang physical appearance niya. So sa bottom side niya, so dito nyo makikita yung meron siyang built-in na breaker para sa battery. And then AC input and AC output. So medyo identical siya dun sa Crayon inverter natin. And then dito sa itong port na to is para sa AC input and AC output. And then meron siyang input protection. So ito. And then push button. And ito yung sa terminal niya. So ayan po. And then may fan siya dito sa baba. And then may fan din siya dito sa left side. So ayan po. And then lahat po ng setting na gusto nyong iset is makikita nyo po dito sa right side corner po niya. So ayan po. And then maganda dito sa part na to is detachable po yung upper side niya para dun sa filter. So meron siyang magnetic filter dito para hindi makapasok yung insekto or yung mga dust. So para ma-prevent din yung damage ng internal niya. So yun dun, isa rin po kasi yun sa nagko-contribute ng pagkasira ng mga inverter. So yung dust and then yung mga pumapasok na insect. So ayun po, sa setting naman same lang din siya nung 1 kW version. So walang pinagkaiba dun sa setting, same na same. So para pumunta ka dun, click nyo lang to. And then mapupunta kayo dun sa setting from P1 to P13. So ayan po lahat. So mabilis lang siyang iset. I-click nyo lang, for example P1. So ano po yung P1 natin is yung priority. So AC or DC priority. So click nyo lang to. Mapupunta kayo dun sa left side. And then piliin nyo kung ano yung gusto nyo. Ayan o. P2 is DC priority. And then set. Para pumunta ka dun sa P2, i-quit nyo muna. And then up or down. And P2 is, ano ba yung P2 natin? Charge voltage. Using AC charging. So yung P2. So ganun din. Depende po ito dun sa magiging battery nyo. Kung gel battery or LiPo4 battery. So dyan magdedepende yung charge voltage nyo. So sa P3 naman, ito is sa AC charging din to. Ito po. Yung percentage, kung ilang percent mo i-charge yung battery nyo using AC charging. So kung wala ka namang AC charging, pure off grid ka, so 0 nyo lang to. Or hindi naman magmamatter tong percentage na to. And then sa P4 is yung ano ba tong P4? Mute. So, kung gusto nyong wag magingay yung inverter during merong siyang warning, so pwede po ninyong i-off yun. And then sa P5 is AC output LVD2. So itong LVD2 naman na to is gumagana siya during brownout. So yung LVD1 kasi nagtitrigger yun pag meron kang AC grid. So pag nag-set ka ng LVD1, for example 24.5, so pag na-reach yung battery nyo ng 24.5, so cut off ngayon yung battery nyo, ang magsusupply na is yung grid, kung meron kang support ng grid. So ano yung purpose ng LVD2? Pagka nagkaroon ng brownout, so since for example na meet na yung LVD1 nyo na 24.5, so meron ka pang kung nag-set ka naman ng LVD2 na 24 volts, so sasagarin nyo yung battery nyo hanggang 24 volts. So yung from 24.5, so sasagarin nyo hanggang 24 volts. So yun yung maganda dito sa Misla inverter. So dun sa mga nakagamit ng Crayon dati, ng mga first gen, so meron din siyang ganong setting. So
Sa mga user ng Crayon, hindi na siya bago. And then, ano pa ba nandito? So, ayan, may high voltage reconnect. Ito yung P9 na sinasabi ko, LVD1. And then, restore inverter output. Ito, pwede ka mamili sa P12 kung 230 or 220. Pwede rin 240. And then, P13 kung para sa frequency. So, yung importante, puntahan natin. Itong P13. Sorry. Six, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nakaset sa 230. 13, naka 60 Hz. So, ayan yung mga importante. Yung LVD, HBR, charge voltage, at lalong mas importante itong frequency. So, pag hindi nyo yan na-set, so pwedeng ma-damage din or maapektuhan yung mga motor loads nyo. So, wag nyo kakalimutan yan. So, ayan, ito po available sa Lazada shop namin. Pwede rin kayo mag-direct sa store namin. So, ANA Solar Shop. So, ayan po. Available po ito. Message lang po kayo sa amin or tumawag po dun sa contact number po namin. Maraming salamat po.